So maragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw ng talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 21, sila versikulo 1 hanggang versikulo 4. Ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel kapag ang isang tao ay bumili ng aliping Hebreo. Maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapitong araw, makakalaya na siya na hindi kailangang tubusin. Kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa siya nang mabili, kasama niya sa pag-alis ng kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay ikinuha siya ng asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang mga anak niya ay iiwan sa amo. Siya lamang ang lalaya. So, ang passage na ito ay tungkol dun sa rule patungkol sa Hebrew slave. So, matatandaan natin na pag sinabing Hebreo, Israelites yan. Ang Israelites, Hebreo. Okay? Kaya pag sinabing Hebrewites, kapwa nilang Israelites na naging slave or naging alipin. So, paano ang kapwa nila Israelita ay naging alipin? So, tandaan natin na nung kapanahonan nila, kahit na mayaman ka, pwedeng maging alipin ang iyong salilahi o yung mga next generation. Sa paanong paraan? Kasi nung panahon nila may gera. Kapag naging prisoner of war, yung anak mo o yung apo mo or ikaw, pwedeng ibenta ka ng kalaban bilang slave or alipin. Or maybe sa pagkakautang, so ibinenta ng magulang. So pwede rin ganun. Dahil sa utang, ibinenta yung anak, kaya naging slave. So, nung panahon nila, literal na slavery. Pero sa panahon natin ngayon, iba na ang slavery. So, maybe may addiction ka, slavery yan. Pride mo, addiction, pride, tapos kung ano man ang nakakagambala sa'yo na nagiging slave ka, slavery yan. Baka past achievement mo nagiging slave ka sa nakaraan. Pero, 'di ba? He who the Son sets free is free indeed. So, si Jesus ang nagpapalaya sa atin. Kaya may day of freedom, may day of deliverance. Slave ka man na literal o naging slave sa kasalanan.